gabi. Pinagpalang buhay. Welcome sa Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Rodan. Pwede po ba kaway ko kayo mga first timer natin, second timer? Come on, let's clap our hands to the Lord. Welcome to papunta na tayo sa Word of God. Ito yung isang malaking challenge din sa akin kasi yung mga bata nasa taas. Pero huwag tayo mag-distract. Okay lang, tuloy lang tayo. No? Inaayos mo kasi, alam mo ba, kapag nagsalita ka doon sa taas, kasi inaayos mo natin yung scene namin, yung acoustic panels, talagang maririnig. Kaya, as much as possible, bigit natin yung focus natin. Malinaw naman po ako dyan sa ikaw, kapatid. Malinaw ba yan? Malinaw? Good. Good Lord. Sige po. Bago tayo magbasa ng salita ng Diyos, papunta na po tayo sa Word of God. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang pinapanalangin natin para sa prayer and fasting. Mapapansin nyo, kaya nag-feedback, kaya narinig yung sa taas, kasi kailangan natin dito ng mga acoustic panels. Yun po ay nag-a-absorb ng sound. So pag tumama yung sound sa mga acoustic panels, hindi na siya magbabounce. Wala na siyang echo. Okay po? So kaya ang papanalangin natin, sino dito gusto mo pagpalain ka ni Lord ngayong buwan ng June, July? Tandaan mo, ang Panginoon kaya tayong magpalain sa maraming paraan. Hindi lang trabaho mo, negosyo mo, maraming paraan para ang Diyos magpala. O, share ko lang sa inyo yung budget natin sa mga bata, kanina, pupunta kami ng bakery, bibili kami tinapay. Alam mo ba, sabi ni Michelle, Pastor, yung mga kapatid natin, meron silang pledges na nakuha, na bibigyan sila ng siko, tsaka biskuit, na yun ay sumobra sa mga event ng mga kapatid natin. Alam mo, sabi ko sa kanya, ang laki ng kamay ng Diyos, no? Kaya nang magbigay ng mga pangangailangan natin, hindi lang sa loob ng simbahan, kahit sa labas ng simbahan. Amen? So, eto po, yung picture na yan, okay? Yung mga blue o yung mga brown, yan po yung tinatawag ng mga panels. Kapag naikapit na po yan, dito sa mga part na yan, sa mga side, hindi na po magbabounce yung tulong. So, pag-relay sa'yo ng sound, yung frequency, hindi siya echo, malino mo siya marinig. Gusto ba natin ba para sa tahanan ng Panginoon? Proud ka ba na meron tayong lugar na sambahan? Ngayon po mga kapatid, alam natin na hindi libre ito. Sabi mo sa tanong, hindi libre. Papanalangin natin. Sama natin sa prayer and fasting. Kasi po, ang tawag dyan, pinilang natin yun ang size niya is 2 feet by 4 feet. Sa isang panel, kailangan ng mga 6. Sa taas, dito sa first, and then sa taas, 4. So ilan yun? 6 plus 4, 10. Imikot namin ito, binilang namin, aabutin tayo ng 88 na panels. Merong nabibili yung isang panel na 2x4. Mga ganito, isang ganito, 2,500 gawa na. Bakit gawin niya ako 2,500 times 88? Sige nga, parang ayaw niyo ako pinaglakas kasi Pastor. Okay na yan. Ilan? Ha? 2,500 times 88. Ilan? 220,000 para malagyan itong hall. Gawa na kasi yun. Pero wala namang hindi kaya gawin ng Panginoon, kaya natin mag-DIY. Kasama na ako si Brother Michael and then
paid. 2.5 yun. Pero, kapag gumawa tayo ng acoustic packet na yung laman, tapos lalagyan lang ng fabric, kaya na natin yun, no? O, kaya-kaya. Yan. So, ang total estimate natin dyan, nasa 150,000. Mas mura 50%. Praise God! Ngayon, ang pag-pray natin, kahit na umabot tayo ng 50% ng 130, pag may blessing na, pwede na natin simulan. Hindi natin siya hihintayin na makumpleto. Hanggang mga 50%, sige na, bili na tayo ng materials. Na? Para ma-achieve natin yung magandang sound. Ma-achieve natin yung clearer na boses, mas marinig po natin ang ayos. Magkano pong total natin? 100. Alam mo bang 10 tao lang yan? Kaya-kaya na yan ng 13,000. 20 people na magpe-pledge ng 6 pan. Tapos na yan. 14 people na magpe-pledge ng 3,000. Tapos na yan. Eh, ang attendance po natin dito at saka doon sa Las Piñas, sa GIG, lampas tayo 100 plus. Kung meron lang 80 na katao na magbibigay ng tigda na 2,000, tapos na yan. Tama ba? 1,500, 2,000, tapos na. Yes or no? Pagsama-sama tayo, gawin natin itong magandang proyekto. Pastor, hindi ito gastos. Alam mo tawag dito? Investment. Bakit? Lahat na ibibigay nyo rito, nakalista sa langit. Totoo yun. Kita ni Lord lahat ng binigay nyo. Iiwanan natin lahat dito. Why not? Kung meron tayong sobra, Lord, bless mo ko, magpapagamit ako para sa investment ko sa langit. Okay. Pangalawang pag-pray natin sa prayer and fasting. Yan. Ito po. Picture pa lang yan, ha? Kasi parang totoo na, no? Grabe yung AI, di ba? So, itong bubong na to, kasi syempre, mga bata, hindi talaga pa pwede siyang kasama dito, eh. Maglalagay tayo ng mga chairs and tables para meron pa rin silang share. Kahit umulan, tuloy pa rin yung gawain ng King's Church. Amen! So, ito yung dalawang pag-pray natin. Roofing, yung sa labas yun, yung sa labas po natin, no? And then yung acoustic panel, simulan natin manalangin bukas. At naniniwala ako, sumasagot ang Diyos sa panalangin. At kapag siya kumilos, talagang gagawa siya ng mga kamanghamanghang bagay. Alright? Thank you, Lord. So, asahan natin na magkaganap. Basahin na po natin, ayun na tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Diyos in 2 Corinthians chapter 13, verse 5 hanggang 6. Sige po, sabay-sabay basahin natin. Ready, go. Subukan ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Di ba nyo nalalaman nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Umaasa ako makikita rin ninyo na hindi kami. Sige po, manalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa hapon na ibinigay mo sa amin. Ikaw ang magturo, mangaral at mangusap. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu, O Diyos. Bigyan kami ng karunungan, kaalaman, at pangunawa. Makita namin kung paano maibabalik ulit ang aming pamumuhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, bigyan niyo kami ng focus, ma-receive namin maayos ang salita. Kahit na Lord, may mga distraction, hindi kami magpapadistract, kaming lahat ay handang tumanggap ng iyong salita. Kaya o Diyos, nagpapasalamat kami sa hapon na ito. Ikaw ang pag-usap, mangaral, magturo sa amin. Hindi lang kami magiging tagapakinig. Isa sa buhay namin ang lahat ng aming marinig sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Thank you.
natin is the month of divine alignment. Sabihin nga po natin, alignment. Maituwid, maibalik ang ating isipan, ang ating puso sa gusto ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay malayo, nasa likong gawain, ang gusto ng Diyos, yung puso natin maibalik. Magsisi tayo sa kasalanan natin. Talikuran natin ang mga maling gawain. Alisin natin yung mga distraction. Ngayon pong prayer and fasting, wala muna tayong mga social media. Alisin muna natin yung ating Netflix at palitan natin ng Bible at prayer. Pwede po ba yun? Amen? Alisin natin yung mga distraction. Unahin natin ang yung puso mo maayos, maibabalik sa Diyos. Sino mo dito gusto mapalapit lalo sa Panginoon? Mag-join tayo sa prayer family. Meron kaming manual. Susundan nyo, babasahin yung istorya. May question, sasagutan. Noong Sunday, pinag-usapan natin, ang gusto ng Lord ayusin, hindi lang yung puso, kundi yung ating isip. Our mind. Kailangan ang isipan na maayos, ang hinahanap sa buhay, kalooban ng Diyos. Hindi yung sarili ng gusto, hindi yung kalooban niya, ang iniisip niya kung ano yung ang gusto ng Diyos para sa kanya. Kapag ginawa natin yun, mararanasan natin ang buhay at kapayapaan. Ngayon po, ang pag-usapan natin, matitugin ang ating lakad. Walk. Divine alignment in our walk. Narinig niyo ba po yung tanong na, kamusta ang lakad niyo? Natanong na kayo nun? Diba? Galing kayo sa probinsya, kamusta ang lakad niyo? Meron kayong client meeting, kamusta ang lakad niyo? Meron kayong binisitang mahal sa buhay, kamusta ang lakad niyo? Pero pag-usapan natin lakad, ay hindi lakad sa kung ano naman, kundi yung lakad natin bilang mga anak ng Diyos. Kamusta pong lakad ninyo bilang isang anak ng Diyos? How is your walk with God? Nakita na po kayo naglalakad na lasing. Paano po lakad ng lasing? Walang direksyon. Tama? Matutong ba? Bakit? Siya ay nasa espiritu ng mga anak. Naapektuhan ang kanyang puso, ang kanyang isipan ng ano? Alam. Ang ating goal, ang isipan mo, ang puso mo, ay ma-influensyahan, hindi ng anak, kundi ng espiritu ng Diyos. Para ang lakad mo, hindi na pasuray-suray, walang direksyon. Ang lakad mo, tuwid, patungo sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ang kailangan natin influence sa buhay natin, hindi alak o kung ano pa man, kundi ang Espiritu ng Panginoon. The Holy Spirit. Basahin lang natin kanina yung pinasa natin. Divine alignment of our walk. Sabi nito, is a life. Sabi-sabay po, is a life that stays in step with God's will. Where your daily decision, action, direction, reflect His truth. Dalawa, consistently, sabihin mo, consistently, and intentionally. Pag sinabing consistent, ano pong ibig sabihin yan? Sagot. Tuloy, tuloy. Pag sinabing consistent, hindi humihinto. Pag sinabing intentionally, ano ibig sabihin? Sasadyain mo. Pipilitin ka ba? Hindi na. Ikaw mismo, magde-decision ka, sige Lord, kung anong gusto mo, gagawin ko. Minsan yung pag-attend natin sa church, hindi intentional. Pinipilit pa tayo. Tama ba? Sino dito, pinipilit ka nung una ako. Ako pinipilit pa. Kayo hindi kayo pinilit. Grabe kayo, makakabalan nyo ba? Pinipilit pa ako para makatin lang sa church. Yung iba nahihiya ako. Pero ang totoo, hindi tayo
intentional. Tama ba? Ang gusto ng Panginoon, kapag na-influensya niya ang isipan mo, ang puso mo, magiging intentional ka, tuloy-tuloy ka sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Amen! Sabi mo sa tabi mo, consistently. Sabi mo, consistently. Parang di niya naiintindihan, sabi mo, tuloy-tuloy ka. Sige, sabi mo, tuloy-tuloy. Tapos, sabi mo sa katabi mo, isa pa, mag-desisyon ka. Hindi na pipilitin tayo. Basahin po natin yung 2 Corinthians 13:5-6. Sabay-sabay. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Sino ang susubukin natin? Sino daw? Sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Next, suriin niyo ang inyong. Sino na? Sarili na naman. Hindi ba niyo nalaman nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kayo dito sa pagsubok. Umaasa ako makita rin ninyo na hindi kami bigo. Alam niyo ba, kung meron tayong exam, meron tayong test, meron tayong i-evaluate, hindi yung katabi mo. Ang sabi ng Bible, ang susuriin mo, sino? Kung meron kang titignan, i-check na buhay, hindi yung asawa mo. Tingnan mo yung sarili mong pamumuhay. Hello, kaya kayo? Kung meron ka, natatanungin, kamusta na ang ugali mo? Alam niyo kung sino yun? Yung tao sa salamin. Minsan kasi tayong mga tao, ang una natin tinatanong pagpatungkol sa mga pagbabago, sino? Ang katabi natin. Ayan. Yung anak, yung asawa. Hindi. Ang sabi ng Bible, ang suriin mo yung iyong nabubuhay ba ako sa pananampalataya? Maayos ba ang ugali? Kamusta po ang sasalita ko? Alam niyo, sabi ng lolo ko, kilala niyo yung lolo ko, di ba? Hindi kilala? Si Socrates. Kaya joke lang. Si Socrates na Greek philosopher, napakatakinong tao. Ano sabi niya? Basa. Bako, an unexamined life sa buhay kapag hindi mo sinusuri ang sarili mo, parang anong halaga ng buhay na yun? Sige nga, sa school, kung walang exam, bakit ka pa nag-aaral? Meron mo bang eskwelahan na walang test? Bakit kailangan ng test? Sumagot yung anak ko. Kasi si Josiah, grade 1, 5 araw pasok. Monday to Friday, pagod siya, nakakaba ng araw na. Eh yung grade 5 ko, dahil araw ng pasok. Sabi naman gano'n. Tagal naman. Sabi niya, dahil ang daming exam. Tinanong niya, bakit may exam? Alam mo, sabi ng anak ko, ganito. Sabi niya, kasi para malaman kung may natutunan ka sa tinuro ng teacher. Kung nakikinig ka o hindi. Imagine a school without exam. Ang tanong, kung walang exam ang school, bakit ka nag-aaral? Kaya ang examined life is not worth living. Napakahalaga na makita natin na meron mga babaguhin sa buhay natin. Sino nito naniniwala ka? Maraming babaguhin sa iyo. Yung iba hindi nagtaas ng kamay, baka hindi na kay Lord. Perfect kayo. Kasama ko dyan. Ano po ang gustong baguhin ng Lord? Paano natin susulihin ang sarili natin? 3 lakad. Okay? Ang unang lakad, yung lakad natin patungkol sa pag-ibig. Number 1 is walk in love. Sabihin niyo nga, walk. Nabubuhay pa ba tayo sa pag-ibig? Yung iba'y nabubuhay sa takot? Nabubuhay sa inggit? Nabubuhay sa paghihigante? Babangon ako. Luluhutin ng mga bituin. Minsan yung motivation ng tao hindi na pag-ibig. Tama ba? Masyado nila kaming inabi. Magpapakayaman ako. Babalikan ko sila.
pag-ibig mo ay isa sa mga ebidensya na ikaw nga ay anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pag walang pag-ibig, paano makikita ang Diyos sa atin? Basahin po natin yung Ephesians chapter 5, 1-2. Come on, ready, go. Therefore, be imitators of God as dear. Paano? Walk in love. Sabi mo nga sa tabi mo, walk in love. Yung ibang galit, walk in love. Sige, sabi mo, tingnan mo sa mata. Pag naiinis na siya, sabi mo, pag gusto mag-inerte, pag gusto makipag-away, bakit? Anak ba tayo ng Diyos? Kung anak kayo ng Diyos, tayong anak ng Diyos, gayahin natin ang Diyos. Sa paanong paraan? Sa kanyang pag-ibig. Yung kanyang pong pag-ibig, sabi, binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Hindi lang tayo umiibig sa salita, pinapakita saan? Sa salita. Nakikita ba sa buhay natin na nagmamahal talaga tayo? O ito na, examine your life. Sa asawa ninyo, pag nagsasalita kayo, may pag-ibig po ba? Pag nanghihingi kayo ng budget, may pag-ibig ba? Mga kabataan, pag-ibig kayo ng baon sa nanay nyo, may pag-ibig ba? Yung mga nanay, tatay, kapag nag-uutos sa mga anak, may pag-ibig ba? Minsan, kakalimot mo, akala mo, alibig mo, kaya alam ko pa na yan. Paano tayo magsalita? Paano tayo makitungo? Kapag kayo nagtatrabaho, di ba pinipray nyo magkatrabaho? Binigyan ka ng trabaho. Pinipray ka nyo ng negosyo. May pag-ibig ba tayo? Sabi niya, walk in love. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Si Jesus, hindi niya lang sinabi, pinakita niya sa gawa. Amen? Ang pag-ibig dito, sabi, yung naka-highlight basahin natin, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice. Mahirap po yung pinagdaanan ni Jesus sa krus. Masakit yung kanyang pinagdaanan. Pero ginawa niya ba? Bakit niya tinis yung mga hirap? Bakit? Sagot. Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Mahal ka nila. Yung pako, 6 to 8 inches. Yung tinik ng corona, 2 inches. Yung latigo na inampas ka niya, yung dulo nun, mga leather yun, sinturon. Yung dulo nun, merong bakal, merong buto, para every time na ihahampas sa katawan, may kasamang laman na katawan. Pahihirapan talaga. Yung siba, tumulong, lumabas sa tubig at dugo. Sabi, si puso ni Jesus sumabog na. Iniis lang ni Lord yun. Bakit? Anong dahilan? Sagot. Mahal mo tayo. Hindi mo kakayanin yun. Lalo na wala kang kasalanan. Lalo na ang paghihirap na yun ay hindi mo ginawa. Hindi yung kaparusahan na nararapat sa kanya, pero ipinakita niya. Bakit? Pagmamahal. Tingin dito, ibig sabihin, ang pag-ibig hindi nakabase sa emosyon. Kasi kapag masakit, yung pag-ibig sasabihin na masakit na, ayoko na, quit na, hiwalay na tayo, hindi na ako, give up na ako, hindi na tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Amen? Not emotion, but what? A decision. Hindi nakabase sa nararamdaman. Anong chapter? Yung chapter ng love
The love chapter of the Bible. Basahin po natin mga kapatid. Ano ba ang pag-ibig? Sabay-sabay ha? Ready? Go! Ang pag-ibig, matyaga, at hindi, at magandang loob. Hindi nagitig, hindi hindi magbabatas, hindi magaspa, pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagaligin, o mamagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi mo natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalang sa katotohanan. Sabay-sabay, basa po. Ang pag-ibig ay mabilis, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga. O isa-isahin natin. Sabi nyo, walk in love. Pag nag-iingit ka, may pag-ibig ba? Ang pag-ibig ka. Walk in love. Kapag nagmamayabang ka, nagmamataas ka, ikaw yung hari, ikaw yung reyna sa bahay, ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nagbabayad ng mga fees, kapag nagmamalaki ka, pag-ibig ba yun? Kapag magaspan ang pag-uugali, yung binabati mo, good morning natin, good morning mami, good morning darling, ano ba? Ano ba? Pag-ibig ba yun? Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Hindi lang isipin ng sarili, isipin niya yung kapakanan ng iba. Ito na. Hindi magagalitin. May kilala kayo magagalitin? Wala kayong di mo lang gumagalaw sa inyo. Kapag nagagalit na tayo, hindi na tayo nagpa-function sa pag-ibig. Mapagtanim ng sama ng loob. 15 years na, hindi pa rin nagagawa ng patawad. Nakalagay pa rin sa kabinet yung mga ginawa at kukuhain kapag ready na. Nag-aaway na sila. Hindi natutuwa sa masama, sa halip nagagalaw sa katotohanan. Meron akong ano dyan level, yung level nga natin. Alam mo yung level? Ito, sa picture. Nakita na kayo ng level. Sa mga kapatid, parang saan yung level? Ha? Para makita mo kung pantay yung pwedeng cabinet, pwedeng sahig, lamesa. Para sa mga hindi nakakita, ito po, yan, nakakita na kayo. Salamat kayo sa akin. Meron yung bubbles. Pag nasa gitna yung bubbles, ibig sabihin, pantay. Testingin natin, ha? Yung upuan nyo. Sige, brother, mahilig pa sa iyo, kapatid. Lagay mo rito. Level ba kaya to? Saan ang tatak niya? I-sponsor ba yan? Wow! Level. So, ibig sabihin, hindi ka basta, puto ba? Salamat kapatid ha. Itong stage kaya, yung pagkakagawa dito. Sino makita ha? Ba? Level. Etong ano kaya? Yung music stand. Level kaya to? Naku, tabingin. Minsan sa buhay natin, akala natin level, parang mabait, matyaga, magmamahal. Kala mo lang sa malayo, pero nung sinukat mo na, wala palang pag-ibig. Tingnan mo na yung katabi mo, di ba ang bait-bait niya? Baka ba siya mabait? Talagang Christian na itong asawa ko. Tingnan mo na, bakit? Parang ang nagsisimba. Anak ng Diyos ko, may Bible. Church dress. Grabe. Pero pag nakasama mo na sa bahay, sigaw-sigaw na. Nagwawala. Pagdating sa school,
Pwedeng marami kang Bible verses na memorize. Pwedeng complete attendance ka sa church. Pwedeng magaling kang magsalita ng salita ng Diyos. Pwedeng ikaw pinakamaganda ang prayer. Pero pag walang pag-ibig, hindi yun align sa kalooban ng Diyos. Paalala mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, walk in love. Amen! Pangalawa, walk in the Spirit. Can you say that? Walk in the Spirit. Lumaban tayo na ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos ay Diyos. Nasa iyo siya. Simula na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang magpapahago sa atin. Siya po ang may kapangyarihan baguhin ang bawat tao. Ako, wala akong kapangyarihan baguhin ka. Yung asawa mo, yung anak mo, wala. Kahit kasabihin niya, pag sinagot mo, magbabago ako. Hindi totoo yun. Ang magbabago sa tao ay ang Espiritu ng Diyos. Diyos lang ang may kaya mo. Basahin po natin Galatians 5, verse 16. Everybody go. I say, walk and live habitually in the Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng walk and live? Responsive to and controlled and guided by the Spirit. Pause muna tayo. Kung ikaw ay nabubuhay sa gabay ng Espiritu, sabi ko nga kanina, binasa natin, consistent, tuloy-tuloy. Pangalawa, intentional. Pakinggan nyo itong maigi. Maigi lahat ito. Never kang pipilitin ng Diyos na gawin ang gusto niya. Hindi tayo robo. Pag sinabi ng Lord, kanan, hindi. Meron siyang regalo sa atin. Ano yun? Free will. Sariling pagpapasya. Kung sino ang susundin mo sa buhay mo. Susundin mo ba ang Espiritu ng Diyos o susundin mo ang gusto mo na magpapasaya sa akin? Walang pipilitin dito. Ang Diyos ay napakabuti. Sino mo napakabuti na hindi ka niya pipilitin? Nasa iyo pa rin ang pagpapasya kung susundin mo sa ulo. Nasa iyo pa rin ang pagpapasya kung pipiliin mo ang kalooban niya o ang sarili mong kalooban. Kaya ang sabi niya, kung gusto mo na mabuhay sa Espiritu, you must walk and live habitually in the Holy Spirit. Maging responsive ka kapag may sinabi ang Diyos, gawin mo. Kapag may inutos ang Panginoon, sundin mo lang. Guided by the Spirit. Then, basahin ko lang yung sunod na text. Then, you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh, the human heart, without the nature of God. Kapag pinili natin sumunod sa Diyos, doon po tayo nagsisimulang lumakad ayon sa Kanyang Spirit. Let's walk in the Spirit. Romans chapter 8, Galatians 5:16, jump in. Galatians 5:16. And then, yung verse 18 sa Tagalog. Yan. Sige, sabay-sabay. Kaya, mamuhay kayo ng ayon sa nais ng Banal na Espiritu para hindi niyo mapagbigay yung paglalasa ng laman. Sapagkat ang lasa ng laman ay laban. Sabi mo, laban! Laban! Di ba naglalaban niya? Mahingit ka. Sabi ng laman, mahingit ako. Sabi ng Espiritu, maging mapagpasalamat ka. Sabi ng laman, magaling ka! Ang sabi ng Espiritu, huminahon ka. Naglalaban ka, di ba? Magagalit na hinahon. Makipag-away ka! Umunawa ka. Naglalaban ang gusto ng Espiritu ng Diyos at yung gusto natin
ng laman. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Gusto niyo pong makita kung tayo ba'y nabubuhay sa gusto ng Espiritu? Gusto niyo bang malaman? Exam to, exam. Gusto niyo bang malaman kung ako ba'y lumalapat sa Espiritu ng Diyos? Nabubuhay ako sa pag-ibig, lumalapat. Ready na kayo? Pakinggan niyo. Basahin natin. Sige. Next slide. Ang mga, sabay-sabay. Ang mga tao, sumusunod sa ganasa ng laman, makikilala mo sa buwan. Sabi mo lang sa tabi mo, makikilala mo sa buwan. Ito yung mga taong ayaw sumunod sa Espiritu. Ang gusto nilang sundin yung kanilang sarili naman. Ano to? Number 1, sexual na immoralidad, kalasmaan, kahalayan. Alam niyo ba mga kabataan, kapag kayo ay agad-agad pumasok sa premarital sex, gusto mo na nandiyan na ang cute na ang ganda na Alam niyo, pag pumasok kayo agad dyan, pag kayo nag-asawa na, hindi niyo na masyadong ma-enjoy yung gift of sex ng Diyos. Yan ay para sa mag-asawa. Pag kinuha mo na agad, wala na. Parang normal na yan sa'yo. Kaya i-preserve mo yung katawan mo. Ang pinakamagandang mariregalo mo sa mapapangasawa mo in the future, yung people, yung virginity. Yun na ibinigay mo yung buong katawan mo sa kanya. Hinihintay mo. Tandaan mo, hanggang walang singsing, huwag mong ibigay. Hanggang walang pirma sa kontrata, huwag mong ibigay. Ano? Hanggang walang trabaho yan, paano mapakainin yan? Sino magpapadayap kayo? Sino magpapakain sa baby nyo? Kaya alam mo, gusto ng kaaway instant, mabilis. Bigay ko na agad. Pero kung gusto ng Panginoon, anak, maghintay ka. Kasi bibigay ko sa iyo ng plano maganda na best. Amen? Bakit may pumapasok dyan? Kalaswakan, kahalayan, sexual immorality. Alam niyo bakit? Kasi gusto nilang sundin yung gawa natin. Pero ang sinasabi ng Espiritu, maghintay ka. Sabi mo nga sa katabi mo, maghihintay. Save the best for us. Yeah. Sunod. Ang samba sa mga Diyos-Diyosan at pagkukulang. Sunod. Kapag nagtatanim ka ng sama ng loob, galit na galit ka sa tao na yun, hindi yan ayon sa Espiritu ng Diyos. Kailangan matutunan natin kung paano mag-release ng forgiveness. Kung ikaw ay narito at meron ka pang mga sama ng loob, hindi ka nabubuhay sa Espiritu. Sunod, pag-aaway-away. May kilala kayong laging gusto makipag-away? Yung mga maliliit na bagay gusto away, hindi yun sa Espiritu. Nawawala ang susi. Nasaan ang susi? Ano ang ginagawa ang susi? Hindi yan sa Espiritu. Yung nagdadrive ka, di ba? Babain mo, kinata mo. Hindi yun sa Espiritu. Video mo, sige. Road race, di ba? Ang pakikipag-away, hindi sa Espiritu. Saan yun? Laman. Pagkasakim. Alam mo yung pagkasakim? Akala natin pagkasakim sa mga mayayaman lang. Maraming pera, sakim yan. Gusto ko magpayaman, Alam mo sinasabi ng yung greed, pag pumasok sa puso ng tao yung greed, may kilala kayong greedy person? Yung greed talaga, anong greed na yan? Grade 5? Grade 6? Ano? Yung sobrang, ano sinasabi ng taong greed? Greed.
Hindi ito issue ng pera. Ang kasakiman ay hindi issue ng kayamanan. Ang kasakiman ay issue ng puso. Bakit? Pwede rin sa mahirap ang greed. Pag mayaman mo, meron na. May kotse na ako. Gusto ko dalawa. Para meron ako dalawa. Gusto ko 7 para walang coding. Ganon. Everyday, palit-palit. Lagay mo sa mayaman. Sa mayaman yun. Sa mahirap, ano sinasabi ng mahirap? I want more. Pumila sa ayuda. Sabi ng barangay, sige po. Ano lang po isa lang po, kada pamilya. Anong gagawin niya? Nakakuha na, pumunta ka doon. Please, para meron tayo dalawa. I want more. Pinakain na, binayaran na, ano gusto ka? Minsan alam nyo yung greed, nakukonvert yan sa sa mga buffet. Totoo. Siguro, baka first time mo ito narinig, pero brutally na yun. Yung busog ka na, hindi, I want more. Pero busog ka na. Tayo, nagkakamali tayo yan, tama ba? Kaya alam nyo, maganda may fasting. Para sabihin natin sa katawan natin na hindi siya ang hari, hindi siya ang maghahari sa buhay natin, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen! Dito sa isang linggo, Monday to Friday, lahat ng pagkain sa'yo, masarap yan, sigurado. Pero, isang tabi mo muna, para yung laman mo mamatay. Yung cravings, yung pleasure, yung masasayang gusto mong ginagawa dati, mawala yung desire. Para sundin ang gusto ng Diyos. Alam niyo, this week, Monday to Friday, matutok silang manonood ng Netflix. Matutok silang mag-cellphone, mag-social media, mag-games. Alisin mo yun. Sundin mo ang Espiritu ng Diyos. Magbasa ka ng Bible. Mag-join ka ng cell group. Manalangin ka. Ipag-pray mo yung mga prayer points natin. Amen? Tuloy, mga makalaban. Pagkasakit, pagkagalit. Kapag ang isang tao ay napakabilis magalit, hindi siya lumalakad sa Espiritu. May kilala ba kayo ganun? Yung galit agad? Mga maliliit na bagay. Nakakainis ng buhay na ito! Walang Espiritu ng Panginoon. Sunod! Pagkakawatak-watak. Gusto nila, hiwa-hiwalay. Gusto nila, hindi sila magkakasama. Diyan na kayo, dito na eh. Ano ba? Sunod po, pagkakahati-hati. Verse 21, sabay-sabay. Pagkaingit. Kapag ikaw naingitin ka, hindi yun sa Espiritu ng Diyos. Kasi ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos, hindi ka maingit, maging mapagpasalamat at makontento ka sa kung anong meron ka. Amen. Sunod. Nalasing. Ang Espiritu ng lahat, pag ikaw'y na-influensyahan, makakaisip ka ng mga bagay na hindi magaganda. Sunod. Pagkahilig sa kalayawan, yung gusto niya laging masaya, party-party. Hindi naman masamang magsaya. Pero may panahon ang bawat bagay. At iba pang kasama. Basahin niyo po ang sabi ng Bible, binabalaan kayo tulad ng ginawa ko noon ang mga namumuhay ng ganito. Hindi mapapabilang sa atin. Pero purihin ng Diyos, dati ganito buhay natin. Pero dahil sa Espiritu Santo, na bago at patuloy tayong binabago ng Panginoon. Amen! Pakapaka natin si Lord. Lord, salamat. Ginagalo mo rin. Nasa kaharian na ako ng Diyos. Yes? Sino po rito nakasakay na kayo ng mga 4 wheels, yung pinag-drive sa harap, tapos tahimik lang siya. Yung manibela niya, kita mo talaga. Meron kayong yung mga pasero kayo na tahimik lang. Parang bihira ngayon yung mga gano'n, no? Lahat kasi yung pasero, parang driver din eh, no? Ikalima mo dyan, ikada mo dyan. Alam nila lahat na ito.
hindi na siya bumalik. Alam mo, nagpasalamat ako kay Lord. Sabi ko, JJ, ang ganda ng tanong mo, nagkaroon ako ng sermon sa linggo. Alam mo bakit? Yung power na yun, steering, ay ginawa para every time maaandam ka, dadiretso sa matuwid ang daan ang kotse mo. Naintindihan nyo? Kahit tumaliwa ka, basta tuloy-tuloy ka, babalik yun sa gitna. Iaalay niya yung takbo ng kotse mo. Alam nyo kung sino yung power na yun? Yun ang Holy Spirit sa buhay natin. Na kahit ikaw ay tumiliko ng daan, sabi ng Lord, diretso, ikaw naman kaliwa. Pag binitawan mo yung control, nag-surrender ka sa Lord, idadiretso na yung buhay mo, tutubirin ka ng Panginoon. Amen! Kahit na napakalaki na ng iyong pagdaanan, pero tuloy-tuloy ka, ibabalik ka ng Diyos sa matuwid na pamumuhay. Pero ang problema, kapag lumiko-liko ng daan at ikaw ay huminto, hindi na yun mababalik. Sa buhay natin, ang totoo na minsan nararanasan natin na pagliko ay isang pagre-rebelde sa Diyos. Sino ba may hawak ng manibela? Pinipili natin sundin yung sarili natin. Pero kapag nag-release ka ng control, sige Lord, saan mo ko gustong dalhin? Alignment of our walk with God. Itutuwid ng Diyos ang ating pamumuhay. Panghuli mo, let us walk in love, walk in spirit, walk in the light. Lumakad tayo sa liwanag ng ating Panginoon. Ephesians 5 verse 8 to 10. Everybody, let's read this together. For you were once darkness. Totoo ba yun? Nasa kadiliman tayo dati. Amen? But now, you are the light in the Lord. Walk as children of light. Ano ba yung fruit of light? All goodness. Makita sa atin yung kabutihan. Makita sa atin yung pagbabago sa buhay. Righteousness, matuwid na pamumuhay at pamumuhay sa katotohanan. Kaya napakahalaga po ng test. Sabi mo sa verse 10, testing what is pleasing to the Lord. Alam nyo, pag pinag-usapan ang liwanag, ano ba ang liwanag sa buhay natin? Ang liwanag sa buhay natin, ayon sa Biblia, ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag merong salita ng Diyos, papakita niya lahat ng madilim at liliwanagan niya ang buhay natin. Psalm 119, verse 105. Sige nga po, pakibasa. Sunod. Sabay-sabay. Your word, my feet, and a light on my path. Ang salita niya ay katulad ng ilaw. Saan po matatagpuan ang salita ng Diyos? Biblia ang salita ng Diyos. One time, ako'y this week lang yun. Nag-devotion ako. Araw-araw, nag-pray, Lord, ano pong gusto mo? Kasi kailangan ko ng word of God. Araw-araw, pagkain na. Dinala ko ni Lord sa Psalm 119, verse 59. Ito yung devotion ko. Share ko sa inyo. Sabi niya dyan, I thought very carefully about my life and I decided to follow your rules. Sa Tagalog, pinag-isipan ko kung paano ako namuhay. Nakita niyo lang po ba ang sarili niyong pamumuhay? Napag-isipan niyo na ba kung nabubuhay ba kayo sa kalooban ng Diyos? Nabubuhay ba tayo sa liwanag o sa dilim? Kaya naman sabi ng Panginoon, anak, divine alignment ang buwan. Tanungin mo yung sarili mo. Sino yung tatanungin natin? Sabi kanina? Sarili.
Evaluate our lives. Alam mo, sabi ko sa Lord, ganito, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Sabihin mo sa akin kung saan ako sobra at saan ako nagkukulang. Alam mo, ang Diyos, pag tinanong mo, sasagot siya. Amen? Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Sumagot ang Lord. Iyak ako kay Lord eh. Sabi ko, Lord, sorry po. Nagde-devotion ako lang eh. Sabi ng Lord sa akin, alam, ikaw may devotion ka. Alam mo, napakalinaw ang sinabi ng Panginoon. Ibalik mo ang devotion nyo sa inyong pamilya. Ginagawa nila yun eh. Nga lang nakalimutan mo, kulang ka na sa devotion kasama ng mga anak mo. Nangusap ng malinaw ang Diyos. Kaya agad-agad nag-set ako ng alarm. Every 10:30, magde-devotion kami buong pamilya. Tinawag ko yung mga anak ko, nagulat sila, bakit dad? Ano meron? Anak, nangusap ang Panginoon. Sinuri ko ang pamumuhay ko. Dito ako nagkulang, sabi ng Diyos. Kulang ako ng panahon sa inyong kasamang magdebosyon. At sa awa ng Diyos, simula ng araw ngayon, tuloy-tuloy kami araw-araw buong pamilya nagde-devotion sa Lord. Gusto niyo bang malaman kung ano yung mga kulang sa atin? Alam ng Diyos. Gusto niyo bang malaman kung ano yung mga sobra-sobra sa buhay natin? Alam ng Diyos. At kapag sinabi sa iyo ng Diyos, yung refleksyon sa kulang o sobra ay magdulot papuntang repentance. Ang pagkaunawa sa ating kamalian ay dapat magbunga ng tunay na pagsisisi sa buhay natin. Ang information na ibibigay ng Diyos sa atin ay dapat magbunga ng transformation sa ating buhay. Marami kasing tao, alam nila yung mali sa kanila, pero ayaw nila magbago. Pero purihin ng Diyos, alam ko na Diyos sa Panginoon sa iyo. Gusto ng Diyos mabuhin, ayusin ang buhay mo. Kailangan mo lang isuko yung manibela sa Lord. Siya ang magtutuwid sa buhay mo. Let's close our eyes and bow our heads and pray. Sa panalangin kong ito, alam mo na nag-usap ang Diyos sa iyo. Alam mo kung saan ka sumusobra. Alam mo kung saan ka nagkukulang, kapatid. Alam ng Diyos, malinaw ang Diyos sumagot sa ating mga katanungan. Malinaw tayong i-direct ng Diyos sa ating damahanan. Sa panalangin ito, humingi ka sa Kanya ng tawad. Kung ikaw ay narito ngayon at sinasabi, Pastor, ako yan eh. Gusto kong lumakad sa pag-ibig, sa Espiritu, sa liwanag. Kailangan mo ng Diyos sa buhay. Kung ikaw yung tao na inaamin mo, makasalanan ka, marami kang kalabisan, marami kang pagkukulang, di ba taas mo lang yung kamay mo ngayon? Sige, habang nakapikit ka, nakataas ang kamay mo, mag-pray ka. Sa prayer, sabihin mo sa Kanya, Panginoon Jesus, patawarin mo ko. Makasalanan ako. Panginoon, pinagsisitihan ko na po lahat. Binubuksan ko yung puso ko. Tinatanggap niya na sa akin buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako magbago. Tinatanggap ko ang banal na Espiritu sa aking buhay. Maraming salamat sa pagpapatawa at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kanta na tayo. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay niyo sa amin. Panginoon, kami po ay magbibigay, magtatanim upang kami makasuporta sa paghahayag ng magandang balita.
Panginoon, tinataas ko po ang bawat pamilya na narito, ang gawa ng kanilang mga kamay. Lord, tinataas namin yung mga business. Ikaw ang Diyos na magpapalaganap ng kanilang negosyo. I-extend mo pa yung kanilang mga teritoryo, yung mga clients, opportunities, mga pintuang bukas, ibibigay mo sa kanila. Ang mga nagtatrabaho ay palakasin araw-araw. Ipopromote, daragdagan ng kanilang sweldo, makakatanggap ng mga unexpected bonuses, Lord. Pagpalain mo po ang kamay ng bawat isa. Lord, may prayer request kami. Yung acoustic panel, pati yung roof sa labas. Bless us, Lord. Pagpalain mo po ang bawat kamay namin. Tinatagap po namin, Lord, ang masaganang ani sa pagkanan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Sino po sa inyo kanina sumabay kayo sa prayer? Nag-pray ba kayo? Sumabay kayo? Diba? Lahat ng lumapit sa Diyos, hindi niya tinatawag. Ang lahat ng humingi ng tawad, pinapatawad niya. Kaya kung kayo ay humingi ng tawad sa Lord kanina, congratulations, pinatawad na tayo ni Lord. Amen! At binibigyan ka niya ng panibagong simula. Ibigay mo sa Lord yung bawat araw. Lumakad ka sa pag-ibig, sa Espiritu, at sa liwanag. At makikita mo kung paano itutupid ng Panginoon ang iyong pamumuhay. Kaya sabay-sabay tayo, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you. The Lord protect you. The Lord's face shine upon you. Be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. God bless you. Have a great Sunday.